School. It's 11:24. So tayo muna pong manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagtutustos mo sa amin ng iyong biyaya for us to be able to go through worship kanina. We thank you for your word. And ngayon din, Panginoon, we will be studying a subject that is about your word pa din, na sana ay tunay namin na isabuhay, makatulong sa aming buhay pagninilay, para po sa paglago ng aming pananampalataya at ng aming kabanalan upang maparangalan ka, aming Panginoon, na kami unti-unti sa iyong biyaya at sa mga kasangkapan ng biyayang kaloob mo na maging kawangis ng aming Panginoong Jesucristo. So be with us, Lord. Help us to concentrate sa mga bagay na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So tayo nagtutuloy sa ating Sunday School. We're still on the subject of devotion or prayer and meditation, in which, awa ng Diyos, tayo ay nasa lecture 12 na. So it's been 11 lessons na yung nagdaan. Now, in this 12th lesson, ay ating titingnan o ating tatalakayin yung paksa or the subject of using the Word of God. Sa Tagalog ay ang pagkakasangkapan o paggamit sa salita ng Diyos. In which, ako ay naniniwala na itong mga bagay na ating tatalakayin pagdating sa paksa ng paggamit ng salita ng Diyos are prerequisites. Sa madaling salita, ito yung mga dapat na maging una, mga prerequisites upang matulungan ang ating pagninilay-nilay na maging epektibo. At the end of the day, lagi nating tatandaan yung balanse na ang pagiging epektibo o mabisa sa atin ng kasangkapan ng biyaya ng pagninilay ay nakabase talaga sa biyaya ng Diyos. But nonetheless, hindi natin dapat alisin o burahin na mayroon tayong mga dapat na gawin upang tayo ay maging tunay na responsable at disiplinado pagdating dito sa pagninilay-nilay. So, lagi nating tatandaan, the sovereignty of God in giving grace does not override or hindi niya inaalis, does not erase yung ating pagiging responsable, yung ating human responsibility. There are still things na kailangan nating i-obey, kailangan natin na isabuhay in order for us to really get as much as we can and to benefit as much as we can doon sa tinatawag natin na meditation. And there are 5. And these 5 things, nababanggit ko na sa inyo noong mga nakaraan, pero ito yung pagkakataon upang ipaliwanag siya somehow in detail. There are so many things pa rin na kailangan nating matutunan tungkol sa 5 bagay na ito at the end of the day, after this lecture. Pero at least sana magkaroon tayo ng mas wider details of these things na sana makatulong sa atin pagdating sa pagninilay-nilay. Think of it as this. Dito sa 5 ito ay at the topmost would be meditation. But I also believe na in order for us to be able to meditate much more effectively, we need those first 4. Kung mag-aisipin natin siya na parang pathway towards effective meditation. Ako nga pinag-iisipan ko ng title itong paksang ito noong nakaraan. Ang pinakauna ko talagang naisip noon is pathway towards effective meditation. Pero ginagamit ko na lang o gagamitin ko na lang yung pinaka-sinabi noong pinagkukuhanan ko ng reference si Jerry Bridges using the Word of God. Paggamit na lang sa salita ng Diyos. In which he begins to say, I quote, ito po ay aking kinukuha sa libro niya na The Practice of Godliness by Jerry Bridges. In page 38, chapter 3, yung kanyang mismong chapter doon, ang title is Train Yourself to be Godly. Mayroon siya doong section na nakalagay is using the Word of God. And then he says, it is evident that the Word of God plays a crucial role in our growth in godliness. A prominent part of our practice of godliness, therefore, will be our time in the Word of God. Totoo naman yun Kasi sinabi talaga sa atin ng Panginoong Jesucristo in a form of prayer in John 17:17, nung hinihiling niya sa ating Diyos na sanctify them by your truth, your word is truth. The way to godliness, the way to holiness is God's Word. At isa pa, tayo ay nasa ganoong estado ng kalagayan ng ating kaligtasan. Oo, tayo napawalang sala na, pero sa kasalukuyan, ang bawat isang mananampalataya ay nasa bahagi ng pagiging banal o pinagiging banal. We are now in the journey towards progressive sanctification. And that is the goal
of our lifetime here. Ang pinakalayunin ng ating lifetime dito ay tayo ay maging banal sa pamamagitan ng mga biyaya at kasangkapan ng biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon. At bilang, kumbaga, established na dapat sa atin na ang kinakasangkapan ng Panginoon ay yung kanyang salita, dapat naman ay maging proper wielder tayo, proper users ng salita ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, baliwala ang isang magandang bagay kung hindi natin ito gagamitin ng mabuti. Upang ito ay makabuti sa atin, kailangan nating gamitin yung mabuting ipinagkaloob ng Diyos sa paraang mabuti din. At ito ay kung paano ito inintend ng ating Panginoon na gamitin. And by referring to the scriptures, makikita natin itong mga bagay na ito. According to Jerry Bridges, hearing, so ito na yung 5, hearing, reading, studying, memorizing, and meditating. These methods are important for godliness and need to be considered one by one. So dapat nating isaalang-alang yung 5 yon. Ulitin ko. Hearing o pakikinig sa salita ng Diyos, reading, sa Tagalog pagbabasa ng salita ng Diyos, studying o pag-aaral ng salita ng Diyos, memorizing o pagsasaulo. I would prefer using the word pagsasapuso ng salita ng Diyos, and then meditating. Ito yung pagninilay. Ito yung ating paksa. Kaya ko siya isinama sa pag-aaral natin ng pagninilay ng salita ng Diyos dahil kailangan hindi lang yung meditating. We have to be doing all four in order to arrive at beneficial meditation of God's Word. So talakayin muna natin yung una. Sabi ni Bridges, the most common method of scriptural intake is hearing the Word of God taught to us by our pastors and teachers. So mahalaga yon. Lagi nating tatandaan, even before our salvation occurred, bago nangyari ang ating kaligtasan, marami sa atin ay pinangaralan o nakarinig ng matapat na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. It may be done by a preacher sa pulpito. Maaring kayo ay pumasok minsan o inaimbitahan sa isang worship service or sa isang conference na kung saan ay nagkaroon ng matapat na pagpapahayag ng Ebanghelyo, and thus on the process, ginamit yun ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Kasi nga nilagay din ng Panginoon through the Apostle Paul sa Romans chapter 10 that faith comes from hearing and hearing the word about Christ. So there. Isa pa, ito ay isa sa mga totoong bagay na may, kumbaga, backed by science. Ang isang tao daw na nasa panahon na ng kanyang kamatayan, habang nagfe-fail ang lahat niyang system or senses, ang pinakahuling nagfe-fail sa senses ng tao, reaching death, patungo sa kamatayan, ay yung kanyang sense of hearing. Kahit nga daw tumigil na ang pagtibok ng puso ng tao, habang siya ay minanalabi pang buhay, bagamat tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso, nag-fail na lahat, but a sense of hearing remains until yun yung pinakahuling bumigay na sense na sense dito sa atin, dito bilang tao. If you need a proof of that, pwede niyong i-research yan. That's backed by science. Totoo yan. Kaya nga yung iba, halimbawa, nako-comatose, ay mahalaga na kinakausap pa rin sila kahit sila hindi makapag-respond. So, kasi that sense of hearing is still there. Malakas pa din. Siya yung pinakahuli na bumibigay. Doon natin makikita na talagang mapagbiyaya ang Panginoon. Na although ito ay napakaliit sa tingin kong bilang ng mga naliligtas, pero ang gusto kong puntuhan dito ay maging sa kalagitnaan na ng huling sandali ng buhay ng tao ay nagbigay siya ng probisyon upang ito ay maligtas. By the way na kanyang inorganize yung ating physical construct, kung paano niya ginawa yung ating anatomy, yung bawat sistema ng ating pangangatawan. At kaya rin natin masasabing most common method of scriptural intake, kung matatandaan natin, noong tayo unang naligtas, ang pinaka-method na kung saan tayo naligtas using the Word of God is by hearing it, preached by someone who is faithful. I guess the majority of us here ay sa ganoong paraan iniligtas ng Panginoon. Mayroong nangaral
at narinig natin ang salita. And then faith came. Kasi faith comes through hearing and hearing the word about Christ. At isa pa kagaya in connection din sa ating naging talakayan kanina, di ba ang mga mangangaral ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito'y para sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, at sabi rin niya sa Efeso, ang ating Panginoong Hesukristo, kabilang sa mga kaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ay magpadala sa atin ng iba't ibang mga opisina ng pangangaral, kagaya ng mga propeta, mga apostol, mga misyonaryo, ebanghelista, mga pastor at mga guro, and so on. And at the same time, the reason why it is necessary for us to hear the word preached by someone na ipinagkaloob ng Diyos ay upang tayo ay magkaroon ng gabay kung paano natin dapat tingnan at dapat nating i-interpret ang mga passages ng Scripture. Not to say na perpekto ang bawat mangangaral, nagkakamali din po ang mga mangangaral. But nonetheless, for those who are really called by God to preach the word, we would benefit so much from them. At yun yung napakahalaga. Dapat tayo sa ating tinatawag nating spiritual diet, sa ating pagpapakain ng kaluluwa, mayroong intake of the preaching of God's word. Especially in the context of public worship. Kasama na rin doon, mahalaga, makinig tayo ng mga audio sermons, o di kaya naman yung mga video sermons that's available online, but it doesn't beat the purpose, or it doesn't, parang hindi niya ini-exceed yung purpose, hindi niya inuungusan yung layunin na tayo ay makinig sa konteksto ng pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi nga dito ni Jerry Bridges, none of us ever becomes so spiritually self-sufficient that he does not need to hear the word taught by others. Isa pa rin yun, mahalaga rin na binibigay sa atin ng kasangkapan ng pakikinig sa salita ng Diyos is yung freedom from the temptation of self-sufficiency. Hindi. Kaya ko na yan mag-isa. And so on. I don't need a guide. I don't need a teacher. Even the guide needs a guide. Di ba? Kahit nga kami na mga nangangaral na, sumasangguni pa rin kami sa ibang pastor, ibang mangangaral. Kung may pagkakataon kaming makausap sila at matanong, o di kaya na may sa mga komentary or mga commentaries that were written by faithful preachers in the past, and even some na nasa present moment. According to Jerry Bridges, we need to sit under the regular teaching of a man gifted by God and trained to expound the word of God to us. Isa rin to sa mga dahilan, dahil ito nga isa sa mga need na kumbaga ay kailangan nating isaalang-alang pagdating sa paggamit ng salita ng Diyos. Ito rin yung dahilan kung bakit iminandato sa atin ng Panginoon na sa bawat mananampalataya, sila'y maging bahagi ng isang matapat na iglesia. That is one of the primary reasons why. Too often, according to Jerry Bridges, today we listen to be entertained instead of instructed, to be moved emotionally rather than moved to obedience. We do not take to heart what we hear and apply it in our daily lives. Now, kaya sinasabi ito ni Bridges, knowing na meron tayong mandato at pangangailangan na magkaroon ng regular na pakikinig sa salita ng Diyos, dapat tayong matuto paano naman tayo dapat na makinig. Yes, it's true that we should be listeners or hearers of God's word, but then it still begs the question, how should we listen? Paano ba tayo dapat makinig? Ano ba ang dapat nating habulin o dapat nating maging layunin sa ating pakikinig? It is not to be moved emotionally. It is not to be entertained. But sabi ni Bridges, which is true, it is for us to be instructed, maturuan. And hindi lang basta emotional movement, yung mamumove tayo emotionally, but rather we have to be moved to obedience. We have to be convicted enough sa ating pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos in order for us to be moved to obedience. Tayo ay matuto na sumunod sa ating Panginoon. As an illustration, sabi dito ni Jerry Bridges, the type of hearing of the word that God commends is illustrated by the Berean Christians. Matatagpuan natin yung sa Acts 17:11, who received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So ano nangyari sa kanila? Kaya ito sinasabi ni Jerry Bridges, dahil nga tinuturuan din tayo kung paano tayo dapat makinig sa salita ng Diyos.
Marami kasi sa atin ang guilty na ito nangyayari. Tayo at the moment ay nakikinig o nakakarinig ng salita ng Diyos, pero yung kasabihan nga ng marami, para siyang lumalampas lang sa tenga. Kumbaga, maririnig natin sa kanan, lalabas lang sa kaliwa, and then that is over. Sabi dito, they did not hear. Ang sabi ni Pablo, nung nakinig daw ang mga Berean Christians in Acts 17, according pala kay Jerry Bridges, they did not hear and forget. They did not listen just to be entertained. They realized that eternal issues were at stake, so they listened, studied, and applied. Considering they probably did not have their own personal copies of the scriptures, their studying of Paul's teaching is remarkable. Sabi niya nga, it is a rebuke to us today who scarcely remember beyond the church door what we heard in the sermon on Sunday morning. Oftentimes, ito naman ay totoo. Hindi ko alam kung narinig niyo na sa mga guro niyo dati. Isa sa mga teachers ko noon, sinabi niya na dito natin malalaman if you have really listened, if you listened well. You remember. Maybe not all, di ba? Hindi naman tayo lahat genius. Pero remember especially the most important points. We remember hindi man yung mismong sinabi, but we remember the context of what was said. Hindi man natin siya phrase by phrase na hindi, naalala ko yung phrase by phrase o word per word na sabi. It may not be like that, pero we understand and we remember the thought. Kasi we have listened well. And that is supposed to be our, kumbaga yung ating behavior, whenever we listen to the Word of God being preached by someone called by God to preach. Sabi ni Jerry Bridges, Paul was called to be a teacher for the express purpose of promoting faith and godliness among God's elect. God called Paul to that task, and he calls pastors and teachers today for the same purpose. But if we are to profit from their ministry, so that we grow in the knowledge of the truth that leads to godliness, we must hear their word as the Berean Christians heard Paul, with great eagerness and an intent to obey. Ngayon, kailangan natin itong balansehin, kagaya ng rebuke ni Paul sa mga taga-Korinto. Maalaman natin doon na palimitan sa kanila the eagerness that they have in listening or in order to listen sa pangangaral is not really yung mga thought na nandun sa kasulatan. Their eagerness is coming from the eloquence of the preacher. Hindi yun yung dapat nating maging source of eagerness. But instead, ang source natin ng eagerness is that we are hearing the truth of God being what? Being echoed. Ganoon naman ang ginagawa ng mga mangangaral eh. Ine-echo lang namin yun. Kumbaga, hindi naman talaga sa amin nagbumula yung mga salita. We're just merely echoes of what God has already stated. And that is supposed to be enough na regardless ng eloquence ng preacher to receive and listen to the word with great eagerness. At isa pa, regardless of what we feel at the moment, we have the intent to obey. Kumbaga, bago tayo pumasok, kunwari, sa panambahan, o makinig sa inyong personal na oras ng pangangaral ng salita ng Diyos sa internet, meron na tayo that intention na ano man ang maririnig kong magiging pangangaral ng mga talatang ito, na mangangaral na ito, ay dapat kong sundin. Dahil ang ipapangaral nito ay salita ng hari, salita ng ating Panginoong Diyos. Now with that said, labas muna tayo sa hearing. The second method of scriptural intake according to Jerry Bridges is reading the Bible ourselves. Sinabi niya, through Bible reading, we have the opportunity to learn directly from the master teacher, the Holy Spirit. As helpful and profitable as it is to learn from the teaching of others, there is an unmatched joy in having the Holy Spirit speak to us directly from the pages of His Word. Kanina, using the Word of God through a God-called teacher. Ito naman ay being exposed to the Word of God, yung Bible reading, in order to learn from the master teacher himself. At sino yon? Sino bang author ng salita ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Sa madaling salita, ang Diyos mismo. Ngayon, sabi niya, Jerry Bridges, Bible reading enables us to enjoy communion with God as He speaks to us from His Word, encouraging us, instructing us, and revealing Himself
to us. So hindi lang tayo basta dito parang nakikinig direkta mula sa banal na espiritu, pero ito din ay pakikisama niya. Ngayon, ang tinutukoy dito na Bible reading ay private. Ano kasi pwede namang gawin ng Bible reading publicly. Nangyayari yon. Ngayon, ito ay maituturing talaga natin na communion. Bakit? Kasi tayo lang at ang Panginoon mismo. Siya, bilang master teacher, kaharap niya natin mismo yung salita niya, tapos tayo mismo. Para bang tutor setup. Pero ang tutor setup kasi minsan pwedeng multiple lang sinututor. Pero isipin nyo parang one-on-one na pagtuturo. Hindi lang siya basta classroom teaching, it is mentoring. Kumbaga, one-on-one, direct. So it is indeed communion. Sabi, Jerry Bridges, Bible reading enables us, today, we do not have that particular privilege, but we can enjoy the same effect as God speaks to us during our times of personal Bible reading. Anong tinutukoy niya dito? May binanggit kasi siya dito na kung saan ang Diyos dati ay, kumbaga, audibly na nakikipag-usap sa mga propeta. Ang ginamit niya ditong passage as an illustration is Exodus 33:11. Kaya niya sinabi, today we do not have that particular privilege. Hindi naman kasi na, kumbaga, nakikitungo sa atin ng Diyos sa ganung paraan ngayon. Diba, hindi na tayo naghihintay na mga audible na boses and so on. Pero we can still enjoy the same effect, sabi niya, by doing our personal Bible reading every day. Our practice of godliness would be very incomplete without a regular Bible reading program of some type. That's why it is a must. Kung mayroon tayong from time to time na dapat na pakikinig ng salita ng Diyos, we have a daily responsibility to be reading God's Word. Sabi niya pa, a second value of Bible reading is the opportunity to gain an overall perspective of the entire Bible. Sa madaling salita, para siyang mapping. Para siyang parang tumitingin ka sa mapa. Ngayon, sa Bible reading, we have to be realistic. Hindi ibig sabihin na pagka dinaanan natin yung passage sa ating pagbabasa, that we necessarily understand it completely. Yun yung dapat expectation na i-set natin. Pero, at least, ang nakukuha natin doon ay nagkakaroon tayo ng familiarity about yung scripture itself, parang mapping. Sabi nga dito ni Jerry Bridges, as we read through the Bible, the various pieces of spiritual truth begin to fit together. Ang example niya dito, pag binasa natin yung Book of Hebrews, it doesn't make sense unless we are knowledgeable of the Old Testament. Kumbaga, pag binasa natin yung isipin natin parang ganito. Para maging familiar tayo sa isang lugar, anong ginagawa natin? Maglibot-libot ka muna. Ay, may tindahan pala dito. May ganito palang tindahan doon. So, sa susunod, pag may kailangan akong bilhin na ganitong produkto, dito pala ako dapat pumunta. Pag ganito naman produkto, dito naman. Pag may serbisyo ako kailangan, meron pala dito na ganitong pwesto na pwede kong puntahan. So you're making yourself familiar of the different sections of the Bible for us to be familiar kung saan tayo maaaring pumunta. At eventually, habang tumatagal, habang lumalalim tayo sa kaalaman sa salita ng Diyos, nakikita natin, we are seeing how each passages fit together. Nakikita natin yung harmony, yung structure ng bawat bahagi ng kasulatan dahil nadaanan na natin siya dati. For example, minsan, pagka nagbabasa tayo ng isang section ng scripture, biglang nakuha natin yung thought, kunwari, nakuha natin kaagad yung thought nung sinasabi by reading. Bigla nating naalala, parang nabasa ko na rin yung ganyang thought dito sa book na to. How would we know? Kasi nadaanan na natin. So somehow meron tayong familiarity, kumbaga parang namapa natin, meron tayong familiarity of the areas. Matatagpuan ko nga rin pala ito doon. Diba kung sa pinagkursan, dito ko matatagpuan yung bakery, sa Cuenca, nandito pala siya. Kung matatagpuan ko tong thought na to dito sa Book of Hebrews, matatagpuan ko pala siya dito sa specific chapter na to, kung wari sa Galatians. And so on. So nakakaroon tayo ng at least mapping, familiarity ng
ng Scripture. Ngayon, sabi rin ni Jerry Bridges, without a reading program of the entire Bible, we would be not only spiritually ignorant, but also spiritually impoverished. So para tayo dukha. Hindi lang tayo basta ignorante o walang alam. Tayo ay dukha spiritually kapag wala tayong regular na pagbabasa ng Biblia. If we are not periodically reading through the Bible, we will miss these outstanding passages in the Old Testament as well as others in the New Testament. Tayo ang nawawalan sa madaling salita. Bakit? Kasi paalala ni Bridges, all Scripture is profitable for us, even passages that seem so difficult to understand. Isa pa, dadako naman tayo from reading to studying. Kung nag-set tayo ng expectation kanina na hindi porket nabasa natin yung passage na yun, would understand right away kung anong sinasabi nun. That's why there is a need to study. Mamaya, pag na-connect natin yung dots and everything, dito natin maintindihan kung bakit kailangan muna itong unang apat para maging effective yung ating meditation. The third method of Bible intake is studying the Scriptures. Sabi ni Bridges, reading gives us breadth, but study gives us depth. Diba? At least nakikita natin, na-view natin, dito ko matatagpuan itong mga passages na to. Pero, ang ginagawa naman ng study ay ipinapakita sa atin yung lalim. Oo, alam kong nandito to. Ano bang meron dito? Gamitin ulit natin yung illustration kanina. Dito pala sa pinagkursan, nandito yung bakery. Oy, may tindahan palang ganito dito. Ngayon, yun yung reading. Ito naman yung studying. Papasok ka ng bakery, ano kayang mga tinapay ang meron dito? May bonete kaya dito kasi hindi lahat ng mga bakery may bonete. And so on and so forth. So at least nalalaman natin kung ano yung meron doon. Ano yung pinapahayag doon? Nandun yung passage na yun, titignan ko ngayon kung anong meron doon yung lalim niya. What can I get from the passage that I know is there? Sa madaling salita. Sabi ni Bridges, the value of Bible study lies in the opportunity to dig more deeply into a passage or topic than we can do in Bible reading. Greater diligence and mental intensity are required for study, in which we analyze a passage, compare Scripture with Scripture, ask questions, make observations, and finally organize the fruit of our study into some kind of logical presentation. The discipline of writing down our study material helps us to clarify our thoughts. All of this strengthens our knowledge of the truth and help us grow in godliness. He goes on to say, every Christian should be a student of the Bible. So dapat tayo ay mga estudyante ng kasulatan. Without necessarily enrolling in a Bible college, but in private, daily, we should be students of the Bible. Para hindi lang natin siya kumbaga nasisimpat o namamataan. Ito ang sinasabi. Hindi lang natin alam kung ano yung sinabi, naunawaan natin kung ano yung sinabi. Diba? Alam natin kung anong konteksto, kung bakit ito sinabi, ano yung intensyon ng author upang malaman natin kung ano yung intensyon ng Diyos, kung bakit yun inilagay doon, at marami pang iba. At doon natin kumbaga mahahalukay kung anong meron. Kumbaga parang ito, may lupa dito. Tapos naghukay para malaman kung ano pang meron doon. Ano baka may ginto dito, o kaya may kung ano man meron dito and so on. But we would never know unless we dig deeper. So that is what study is. Ngayon, may ginamit siyang passage which is Proverbs 2:1-5. Babasahin ko. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, and if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as hidden for treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Ngayon, dito sa passage na ito, may mga words na tawag dito, binigyan ng diin ni Jerry Bridges. At mayroon kasi siya na may babahagi sa atin na dapat nating maging perspective o pananaw sa tuwing tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na aralin ang salita ng Diyos. Una,
teachability. Pagka tayo ay mag-aaralan ng salita ng Diyos, we have to have our hearts and our minds be teachable. Diba pwede tayong mag-aral, pero unless we're teachable, hindi natin makukuha kung ano yung aral na naroon. Kasi pwedeng mga kaisipan na hindi, I know better than what's being taught and so on. At hindi dapat ganoon. Kasi kung titingnan natin yung passage na binasa natin ngayon lang sa Proverbs 2:1-5, ang pinakaunang sinabi doon is, my son, if you accept my words. Sabi ni Jerry Bridges, that is a call for teachability. We should first accept. Pag-aaral ako ng salita ng Diyos with the intention to accept these words. Second, intent to obey. Kasi sinabi doon sa passage, my son, if you accept my words and store up my commands within you. Yung word na store up my commands doon is a call for the intent to obey. Aaralin ko to para with being teachable, aaralin ko to with the intent to obey, and then sunod is mental discipline. And applying your heart to understanding. Yung word na apply your heart is mental discipline. Kailangan tayo ay may disiplina sa pag-iisip. Hindi lang natin ito basta tatanggapin, hindi lang natin ito basta, ang tawag dito, aaralin, pero ito ay dapat magbigay sa atin ng disiplina sa ating puso. Next, prayerful dependence. Sabi rito, in applying your heart to understanding, and if you call out for insight and cry aloud for understanding. So dapat tayo may prayerful dependence daw, sabi ni Jerry Bridges, kasi malibang ang ating Panginoon ay kumilos habang tayo ay nag-aaral, ay hindi natin mahuunawaan kung ano ang kanyang sinasabi sa bahagi ng kasulatang ating inaaral. Kaya nga ang sabi ng writer ng Proverbs, and if you call out for insight and cry aloud for understanding, may pakikiusap, may paghiling sa kaunawaan at saka sa insight. And then last, yung diligent perseverance. Ano yun? And if you look for it as for silver, may paghahanap, look. And search for it as for hidden treasure, may pagsasaliksik. And both involves diligence. It involves diligence to search. It involves diligence to look. So yun daw dapat yung ating mindset when it comes to approaching the study of God's Word. The results of applying these 5 principles in Bible study, sabi ni Jerry Bridges, will enable you to benefit much in studying God's Word. That is part of training ourselves to be godly. Therefore, we must give Bible study priority in our lives. And then he goes on to say, you will always find time for what is important to you. So therefore, commitment is needed. So kailangan natin talaga ito na hanapan ng oras sa ating pang-araw-araw na buhay. So yes, we have to hear. We have to read. But we also have to study. Next, sinabi niya, ito yung paapat, memorization of key passages is a fourth method of scriptural intake. Ang famous passage for this is Psalm 119:11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. The word is translated in verse 11 as hidden. Your word, I have hidden your word, or I have stored up your word in my heart so that I might not sin against you. Ang sabi dito, of storing up God's word in our heart, it is a need. Storing up God's word in our heart is necessary for a time of future need. Then hinhyphenated niya to define what he needs for a time of future need, a time when we would encounter temptation and would be kept from the temptation or from that temptation by the Word of God. So we have to be realistic then kahit mayroon na tayong smartphones and many more, which enabled us by God's grace to have access to the scriptures, di ba? Compared dati na
Mga panahong una, kailangan may dala kang katakot-takot na scroll. Tapos naging aklat na siya, yung 66 books of the Bible sa ating mga physical Bible. Until naging digital na siya, may mga Bible app na pwede nating bitbitin. But even so, as much as meron na tayong wider accessibility of the scriptures, it does not mean na kaya pa rin nating bunutin ng ating mga Bible apps sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng oras. Halimbawa, nasa kalagitnaan ka ng meeting, tapos may tuksong pumasok sa ating isipan o biglang may naglarong masamang mga kaisipan sa ating isipan. Hindi naman tayo basta-basta makakabunot ng Bible app, especially if we are not allowed to access our smartphones or any mobile devices kapag kumwari, nasa kalagitnaan ka ng meeting o kung ano pa mga circumstances na hindi natin magagawa yon. That's why these things are necessary. Na mayroon din tayong mga panahon in which we are memorizing key passages na makakatulong sa atin to make the scriptures much more accessible even without holding it. Kahit wala kang hawak na reference and so on, pero dahil nasa puso mo at nasa isip natin yung specific passages na yon, in the time of need, pwede natin siya na mabunot, kumaga mahugot mula sa ating mga kaisipan. Dahil at the end of the day, when we are receiving para mga bulong-bulong ng Diablo upang tayong tuksohin, kailangan din natin at pakinggan ang mga bulong-bulong ng ating Panginoon. At yun ay hindi through audible voices, pero through the Word of God that is stored sa ating mga puso at saka sa ating mga isipan. Naglalakad tayo, pwedeng dumapo sa ating mga tukso at marami pang iba, pero malaking seguridad sa atin kapag ang salita ng Diyos ay nakatago o nasa ating mga puso at isipan. But the Word of God, according to Jerry Bridges, stored in the heart, does more than keep us from sin. It enables us to grow in every area of the Christian life, specifically for our practice of godliness. It enables us to grow in our devotion to God and in the God-like character that makes our lives pleasing to Him. Isa pa yon. It widens, pinapalawak nito, yung opportunities of fellowship with God. How? Halimbawa, sabihin na natin na nasa biyahe ka, lobat yung phone mo. Tapos wala kang power bank. That could be an opportunity to fellowship with God if you still have access to His Word stored in your heart. Kasi during that time, ay sa pag-alala mo sa salita ng Diyos, pwede mong pagnilayan yun dahil yun ay nasa kaisipan mo na. Pagbulay-bulayan at marinig ang boses ng Panginoon, not audibly, na nagsasalita sa iyo habang ikaw ay nandun sa isang kalagayan na wala kang access sa isang physical na Biblia. Kahit digital na Biblia. So hindi lang tayo natutulungan nito, tama si Bridges, na makaiwas sa kasalanan, ngunit upang mapagyaman din ang ating pakikisama sa Panginoon. It enables us to grow according to Him in our devotion to God and in the God-like character that makes our lives pleasing to Him. So nanggaling na tayo sa pakikinig, sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pagsasapuso o pagsasaulo. Darating naman tayo sa pinakamahalaga, meditation. Ngayon, i-connect natin yung apat na nauna. Base sa ating mga naging pag-aaral na dati, ang pagninilay-nilay ay talagang mataas na paggamit ng kasulatan. Dahil ito yung magiging culmination ba o pagsasama ng apat na nauna. Hindi tayo pwedeng mag-approach sa pagninilay-nilay kung hindi pa natin alam ang iba't ibang bahagi ng Biblia na kung saan maaari nating makita yung thought na sinasabi ng ating pinagninilay-nilayan na passage. Why? Because the number one rule to interpret Scripture is to interpret Scripture with Scripture.
Hindi natin pwedeng bigyang pakahulugan, magninilay tayo. Hindi natin pwedeng bigyan ng pakahulugan natin pang sarili yung pagninilayan natin na talata. So it involves reading. It involves study dahil kailangan nating malaman ano ba yung konteksto ng author nito. Ba't ba sinabi ito nito? Kasi pag hindi natin nalaman kung ano yung konteksto ng author, ay kung ano-ano ang pwede nating puntahan ng mga kaisipan na hindi naman yun ang sinasabi ng ating pagninilay-nilayan. At pag nagnilay tayo sa paraang ganon, ay hindi tayo makikinabang dahil bagamat maaring nararamdaman nating tayo nagninilay-nilay, pero dahil mali ang ating pag-unawa dun sa ating pinagninilayan nating teksto, dahil hindi natin nasuri at napag-aralan ito muna, masasayang yung panahon at maaari tayong mahulog pa sa kamalian na magdudulot din ng maling bunga sa buhay kapag ka tayo nagnilay sa ganoong paraan. At isa pa, kalimitan sa mga bagay na sa ulo natin, ay mga bagay na ating nauunawaan. Bakit? Kasi mas maraming bagay ang ating sa ulo na hindi natin sinaulo. Na kaya natin na sa ulo ay dahil sa paulit-ulit nating exposure doon sa bagay na yon. So, ang nangyayari, oftentimes yung mga bagay that we have memorized are things that we already understand. Hindi man in its entirety, pero kahit papaano may depth na. May lalim na. At the fact na yun ay, tandaan nyo, yung mga bagay na sa ulo natin, hindi natin sa ulo, mahalaga yun sa atin. Di mo napapansin? Usually, why? Because it made an impact. Kung wari, sa isang eksena sa pelikula, meron kayo minsan na pag pinanood nyo ulit yung eksena, bigla nyo lang babanggitin yung sasabihin ng aktor. Bakit? Somehow, nag-impact sa inyo yung linya, yung understood. That's why it made an impact. It stuck. Diba? Nanatili. At pagka ganoon, pag mayroon na tayo somehow malalim na pagkakaunawa doon sa kasulatan ngayon, dahil ito yung memoryado natin o nasa puso natin, it will all the more help yung ating meditation. Kasi meditation goes beyond study and memorization. Ito na yung tinatawag natin na self-application. Kung mapag in-approach natin yung pagninilay-nilayan nating bahagi ng kasulatan, lagi na yung may intention na hindi lang basta maging teachable and so on and so forth, pero may intention yun na mabago tayo ng mga salitang yon na ating pagninilay-nilayan na. Laging nandun yung salita o tanong na, ito yung passage. How does this passage apply to me? Ano yung mga kasalanan kong ina-address nito? Ano yung mga karanasan kong ina-address nito na makakatulong upang magkaroon pa rin ako ng kagalakan sa kalagitnaan ng mga bagay na ito? Paano ito makakatulong sa aking kabanalan? Paano nito babasagin ang aking nagmamatigas na puso laban sa Diyos? That is what meditation is for. Sabi ni Jerry Bridges, the fifth method for taking in God's Word is meditation. When we meditate on the Scriptures, we talk to ourselves about them, turning over in our minds the meanings, the implications, and the applications to our own lives. Sabi niya dito, the word meditate, as used in the Old Testament, literally means to murmur or to mutter, and by implication, to talk to oneself. So kumbaga, ito yung scripture, kinakausap natin ng ating sarili. Panginoon, kinakausap mo ako ngayon. Kumbaga, isipin natin na ganito, nag-usap kayo ng Panginoon. Tapos, yung pinag-usapan nyo, bigla mong pinag-isipan. At nire-reflect mo sa iyong sarili. Panginoon, ito yung sinabi mo sa akin. Mas may ganito akong pinagdaraanan, may ganitong tukso sa aking puso. Pero ito yung sinabi mo. Paano bang ito yung makakatulong sa akin? Diba parang yung thought na nagmumurmur ka. Yun yung literal na meaning nung meditate to murmur. Kaya nga, kakaiba yung mga meditate, di ba, makakikita tayo mga secular meditation. Ano sinasabi secular meditation? Umupo ka sa isang sulok, pumikit ka at tahimik ka lang nun. So papansinin mo lang ang iyong paghinga, yung mga ganon.
Oo, in a way, therapeutic yun. May lugar yun sa buhay ng tao. Pero, hindi pa rin talaga, mas maganda ang tawag doon ay focused breathing eh. Kasi sabihin meditation. Kasi meditation is to more. Kinakausap mo yung sarili mo. Tapos mayroon kang reference kung paano mo kakausapin yung sarili mo. At yun ay yung salita ng ating Panginoon. Sabi dito, bare memorization gets the scriptures into only our minds. Meditation, those same scriptures opens our understanding. It engages our affections and addresses our wills. This is the process of storing up the word in our hearts. But if the process of storing up scripture applies primarily to meditation, it is also true that memorization is the first step to meditation. Yun yung binabanggit ko kanina. So huwag natin siyang isipin as separate principles. Sabi ni Bridges, memorization is step towards meditation. It is impossible to meditate, sabi niya, on scripture day and night without some form of scripture memorization. Tandaan natin si David na nagsabi na in his laws does he meditate day and night is the same David who says or said, I have kept your word in my heart. Ang sabi dito ni Jerry Bridges, walking with God involves communion with God. His word is absolutely necessary and central to our communion with Him. Pleasing God requires knowing His will, how He wants us to live, what He wants us to do. His word is the only means by which He communicates that will to us. It is impossible to practice godliness without a constant, consistent, and balanced intake of the Word of God in our lives. The intake of the Word is our foundational means of practicing godliness in our life. So dahil rito, mahalaga na habang tayo ay nag-aaral ng prayer and meditation, na malaman natin yung prerequisites. Kasi baka mamaya sumuong agad tayo sa pagninilay-nilay, pero salat naman tayo sa pagbabasa at pag-aaral at pagsasaulo. Ang gusto nating mangyari dito is, kumbaga sa pamamagitan ng mga maliliit munang hakbang. Hindi naman ibig sabihin nun na agad ay ora-orada, lakihan ang hakbang, and so that's unrealistic. Hindi ganon. At saka isa pa, hindi sustainable yon. Diba? Parang hindi ka pa nga marunong, ang tawag dito, hindi pa tayo marunong gumapang, pinapatakbo na tayo ng marathon. Hindi ganon. Hindi ganon. Pero by understanding yung necessity ng mga prerequisites patungo ng meditation, na-approach natin siya sa paraang maliliit na hakbang hanggang sa lumaki ito ng lumaki eventually sa tamang paraan. Na kahit sa mga maliliit na hakbang pa lang, meron na tayo talaga nagiging totoong kapakinabangan sa mga panahon na tayo ay nagninilay-nilay. So again, before I end this discussion, huwag nating iisipin yung 5 yon as separate among each other. Pero mas maganda at talagang tama na isipin na sila konektado sa isa't isa. Isipin nyo pathway to effective meditation is by considering those 5. Bago dumating sa meditation, make sure meron tayong hearing, reading, studying, memorization, and then meditation. Sana magdala sa atin yung lahat ng biyaya at kapayapaan. So with that said, bago tayo magtapos entirely, meron ba kayong tanong o nais linawin dito sa nangyari natin na discussion? Kung meron kayong ganito, basahin nyo. Parang meron sa inyong may ganito rin The Practice of Godliness. Maganda to. Malaking bagay ito. By Jerry Bridges. Hindi ko na siya pin-PowerPoint May problema pa kasi yung laptop ko kaya hindi ko na pin-PowerPoint. Ito rin naman yung reference ko Questions? Anything? Sige po. Sir, kasi meron ng informant Opo. regarding sa inaon na kasi nabanggit ko yung the last sentences na Opo, yung hearing po.
meron pang isa na declared ang Diyos na Ano po? kahit declared as dead yung tao, ayun na, totoo yun ang pinakaano yung healing. Pero meron pa po isa na yung kamalayan, yung CNS, Central Nervous System. Na kahit wala ka ng paninig, pero kung naalala mo, iwag sila yun yung pinakamuling iniiwan sa atin ng Diyos na pag-asa para makapagsisi pa tayo at tanggapin siya dito natin. Tama yan. Maganda yung yan ni Tita. Thank you, Tita. Totoo yun. Ang huling natitira sa atin, sense of hearing. Pero mahalaga yun. Siyempre, hindi naman natin baliwala rin yun kung wala pa tayong, wala tayong sapat ba na kapasidad para iproseso o yung mga bagay. Tama yan. Ano po yun ang tawag dito. Hindi ko alam kung paano ginawa ng Diyos na ganun yung disenyo ng tao. Pero nakakamangha lang po siyang isipin. Bakit kaya ang tao na declared as dead, pero lumuluha pa? Yun po yung discover nila. Meron silang aparato na identity. Tapos na nila. Dati po kasi, unang noon ko pa yan naalam. Parang lang po, ang inilagay ay 10 seconds. Parang 10 seconds lang yung pero ngayon po, yung nalabas sa YouTube. Naabot na ng 4 minutes. Ang tagal. So, ganun tayo kumahal ng Diyos. Doon ko nakita. So, pero ano pa rin po siya, hindi siya na-revive. Patay. Kasi po ang basihan. Opo. Patay na. Pero parang ang po doon ang message. Takbo pa yung po. Yung... ganun tayo kumahal ng Diyos na binibigay niya tayo ng pag-asa para maligtas. Opo. Totoo po yun. Yung kaya siya nakakamangha Kasi po, ang pamantayan natin, halimbawa kasi patay na, ang pamantayan po kasi ng modernong medisina ngayon yung pulso o heartbeat. Pero kasi po, hindi naman po, kumbaga ang nangyayari lang po, tumitigil ang blood circulation, it guarantees death. Pagka hindi na tumitibok ang puso, it guarantees death dahil nagta-transport po ng oxygen di ba po ang oxygen ay kumakapit sa dugo, na-transport niya sa iba't ibang bahagi ng katawan, ng sistema, para manatiling buhay. Ngayon po, titigil yon pag tumigil po yung pagtibok ng puso, hindi man siya talaga patay na, pero declared death kasi tiyak na siyang mamamatay kasi wala na pong maghahatid ng oxygen sa iba't ibang bahagi. So yung nalalabing buhay pala po ay yung baga nalalabing gumaganang system, lalo na yung kamalayan, umaabot po pala siya ng 4 minutes. Tagal nun, parang tutusin. Tagal nun. Parang gusto ko lang siya i-review noon. Tapos kung yung lumalabas, meron ng mga ganyan po. Tapos yung tagal ko yun. Opo. Pero ano rin po, nilinaw ko rin po kanina para malinaw sa ating lahat na although totoo yun, talagang kahit nasa deathbed ka na kahit tumigil ng pagtibok ng puso hanggat may nalalabing kamalayan at pandinig, maaari pa talagang maligtas ang isang bababahagi na ng ebanghelyo. Kasi pwede siyang tumugon to his isip. So, pero ano po I believe, ako po, I personally believe na maliit na bilang lang sila ng mga tao. Kung may hinirang siguro mayroong hinirang ang Diyos na mga ganun talaga sa ganung paraan maliligtas. Pero I personally believe, I could be wrong, saka na natin malaman pag kaharap na natin ang Diyos, pero I personally believe maliit na bilang lang sila ng mga elect, ng mga hinirang. Ano pa rin po talaga, kumbaga, pinaka pa rin po talaga na habang tayo malakas buhay, nakakaunawa, tumugon ang mga dapat tumugon sa ebanghelyo at tayo naman ay magbahagi habang tayo ay nasa panahon ng kalakasan ng kasi baka po rin magamit, kaya magandang balansehin po yun. Baka gamitin nyo ng mga Kristiyano para tawag dito. Kasi mas madali yun kung tutusin Dahil hindi ka makaka-experience ng rejection doon kasi i-reject man doon sa isip ng taong naghihingalo, i-reject man niya, hindi mo maririnig. Kumbaga parang wala kang mararanasang pagpalag mula sa kanila or mga objectives, so mga objections. Pero
mas maganda na marinig natin yung mga objections nila kasi sa panahong kalakasan nila, at least meron tayong space na ibibigay ang Diyos para masagot yun. So, kasi those objections, pag hindi nila ma-express, lalo na sa deathbed nila, could remain unanswered. So may pag-asa doon sa ganong klase na kalagayan. Pero mas although hindi guaranteed yung salvation, pero mas maganda pa rin yung habang sila'y malakas pa. Ay mabahagi na natin sila ng ibang ano. So thank you po, Tita. Meron pa kayong ibang insights or gusto itanong bago tayo magtapos totally ng ating session ngayon? Sige, I'll take it as para na rin, makakain na ang bawat isa. Sige, tayo po ay manalangin. Panalangin na rin natin yung ating pagkain na kakainin. Ngayong tanghali. So let's pray. Kami po ay nagpapasalamat o aming Panginoon dito sa aming natapos na talakayan. Sapagkat sa amin pong ginagawa ngayon, nais po namin na makinabang ang bawat isa at lumago sa epektibo po na pagninilay ng iyong salita. Yung mga nabanggit po kanina ng mga necessities na dapat naming i-consider ay tunay nga na magkakarugtong upang kami magkaroon ng epektibo na pagninilay. So help us, Lord, bigyan mo po kami ng biyaya, ng kapasidad na i-prioridad, paglaanan ng oras, ang pakikinig ng iyong salita, ang pagbabasa nito, ang pag-aaral nito, ang pagmemorya nito, at ang pagninilay nito. Sapagkat ito po yung mga kasangkapan ng biyaya ay pinagkaloob mo upang kami ay sa pamamagitan ng mga ito ay lumago sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Thank you, Lord, for using people like Jerry Bridges to have it explained to us. At sana, Panginoon, ay pagyamanin mo ang aming buhay na pakikisama sa iyo, sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming pong salamat. Help us to use our time privately in a very wise way para po sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. And at the same time, Lord, sinasama namin sa panalangin ngayon ang pasasalamat namin sa aming pagsasaluhan na pagkain. Nagpapasalamat din po kami sa mga tao na yung kisasangkapan para ito'y maihanda. At sana, Panginoon, pagpalain mo po sila ng mga ginamit mo. Sana po kami ay magkaroon ng kagalakan habang pinag-uusapan ka sa pagkainan. So help us, Lord, na sana maging sa aming pagkain pag-inom, sa alang-alang pa rin namin po ang iyong kaluwalhatian. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So yun, mga kapatid, let's